So, good day everyone. My name is Junmar Cobreros from BSIT S2A. At ngayon, ang gagawin natin or gagawin ko para sa video na to is OSB5 or DHCP installation and configuration for Windows 2008 server. So, syempre diretso na agad tayo sa step 1. Kaya pala hindi ako naka full screen dito sa video na to kasi para makapag-zoom ako katulad nito. Wait lang, malag siya. Ayan, katulad nito, na-zoom ko ng malinaw. Kasi kapag hindi ko siya or kapag naka-present ako ng full screen, hindi ko siya na-zoom. So, kaya ganyan na lang ginawa ko. So, kita naman siya, okay lang naman yan. So, yan na, proceed na tayo sa step 1. So, unang-una natin gagawin, syempre, open nyo yung virtual box nyo at pag-open nyo ng virtual box nyo, syempre, open nyo na ulit or open nyo na yung Windows 2008 server nyo. At pag na-open nyo na yon, go to Server Manager, ayan. Search nyo lang yan dito sa Start menu. Tapos, Server Manager, type nyo lang yon. Tapos, i-open nyo na yon. Tapos, dito makikita nyo, ito yung unang lalabas na window, syempre. Click nyo tong roles, tapos click nyo yung add roles. Pagkatapos nun, step 2 na tayo. So ayan, click next and then check the DHCP server and then next. So ito yun, pagka-click nyo ng add roles, makikita nyo tong pop-up window na to. Tapos click nyo lang yung next, tapos dito makikita nyo na nga yung sinasabi ko sa description or nakalagay sa description na i-check nyo yung DHCP server at saka nyo siya i-next. So step 3 tayo. Click next and then click validate and then next and next again. So yan. Ito na yung sumunod na lalabas dyan. Click nyo lang yung next. Tapos dito, ito nakalagay na ata ito. Yung preferred DNS server. I-validate nyo lang yan. At makita nyo dito kung valid ba siya or hindi. So kapag valid siya, click nyo lang yan. Okay. Kung valid siya, click nyo lang yung next. At puro next na lang yan. So kumbaga may dalawa pa atang next na lalabas na window dyan. So hindi ko na ni-screenshot kasi wala ka namang ibang gagawin dun. Diretso mo na lang yan. So yan. Click-click mo lang yung dalawang next na doon or i-click mo lang yung mga pop-up window na dalawa. So, yun. Next tayo, step 4. Click add and then add this value for mails according to the text box in this image and then click OK. So, wait lang, nagalaw pa ata. So, ayan. Sabi dito, saan na ba tayo? Okay, pagkatapos ng dalawang next na yon, ito na yung susunod na lalabas. Pag mag-add scope naman tayo, kiklik mo tong add dito at lalabas tong maliit na window na to. Ilalagay mo na ngayon dito yung scope name which is number of male students. So typo pa ako dyan pero student yan. Student per year and section. So ito yung lahat ng male student ng BSIT. So lalagay natin yung starting IP address dito 10.0.0.1. Tapos ending IP address 10.255.255.254. Sa subnet type, ito lang ilalagay mo, wireless or least duration will be 8 hours. Tapos yan, naka-check lang yung activate this scope. Tapos ito, nakalagay lang ata yan ng automatic. Tapos tsaka nyo i-click yung OK, tapos next. So step 5 na tayo. Add again another value but for females according to the text box on this image and then click. Click next. So katulad lang kanina, so, yung dito sa step 4 natin, ang tawag dito, ang inad natin na scope is para sa mga lalaki na student pa lang ng BSIT. Kasi dito sa step 5, ang ilalagay naman natin ito, female students. Same lang naman, ito lang magkakaiba, ang naiiba, yung starting IP address at saka yung ending IP address. So, magkakaiba yan. So, yan, copy nyo na lang. Tapos, itong wired list duration will be 8 days. Kaiba ba siya? 8 days tapos 8 hours. So, yan. Kopya nyo na lang yan. Tapos, yan. Tapos, okay nyo lang. So, dito sa DHCP scope, so makikita natin yung mga create natin kanina. Yung dalawa na yon which is for males and females. So, yan na siya. Katapos nun, click nyo lang yung next. Tapos, step 6 na tayo. Go to DHCP version 6 stateless mode and enable it and then click next. So, ito yon DHCP version 6 stateless mode. Click nyo lang yung radio button na nag-enable sa DHCP version 6. Tapos, i-click nyo yung next. Step 7, go to IPv6 DNS settings and then click
validate 'to, okey. Ba 'yan? 'Yan, validate, tama 'yan. And then click next. So katulad ng kanina i-che-check niyo lang kung tama ba or valid ba yung nakalagay na DNS server. So ayan, ito automatic na atang nakalagay yan. So validate niyo lang ta's kapag valid, click niyo na yung next. Tapos sunod natin step 8, go to DHCP server authorization and then click the radio button, use current credentials. So dito 'yon, ito, click niyo lang 'yan tapos click niyo 'tong radio button na use current credentials. Tapos saka nyo i-click, ayan, di na zoom, itong next. Tapos nun, step 9 na agad, click nyo lang install, ito yung lalabas na last dyan, sa configuration part na siya, which is, ayan. Tapos yan, may install dito, click nyo lang yan at mag install na yung DHCP server sa Windows 2008. Eto na, step 10 na tayo. After installation, go to start and search for DHCP and open it and then click the little plus button. So dito yon sa start, tapos may lalabas na search dito. I-search nyo yung DHCP. Sorry. So may lalabas na ganitong window, DHCP. Click nyo to, tapos dito sa domain name, tama, domain name to. May plus button yan, katulad nito. Pag click nyo yan, lalabas tong dalawa na to. At may kita natin dito yung IPv6 at saka IPv4. So, next step. So, click the plus icon on the left side of the IPv4 and click again the plus icon on the first folder name that you created a while ago and right click it and click the new exclusion range. So, dito lang yun. Yan lang natin ulit. So, ito yung domain, domain name. Click nyo yung plus dito. Tapos sa IPv4, meron yung plus. Kiklik nyo yan. Tapos lalabas itong scope na number of male, tas dito scope number of female yan, tas dito server option, tas filters. Dito sa male muna tayo. So click nyo yung plus, may lalabas na address yan, ito, at saka yan. Click nyo yan, or I mean, i-right click nyo tong address na, basta itong part na to, na takpan lang siya. Pag right click nyo yan, may lalabas na maliit na window, tas click nyo yung new exclusion range. So next tayo. Step 12, put these first and last IP addresses inside of the mail folder and click add. So dito na yon, ayan, address pool. So ito yung i-right click nyo tapos mag-add kayo ng exclusion. So ito yung lalabas, add exclusion. Ilalagay nyo lang sa start IP address, ilalagay nyo yung 10.0.0.244 at sa end IP address ay 10.0.0.254 at i-add nyo siya. Pagka-add nyo dyan, dito, sa girls ba ito? Hindi. Mag-add pa ulit kayo ng panibago sa mail folder. So, ayan, 172.16.0.1 tapos 172.16.0.11 sa start IP at saka end IP address. Tapos, click nyo lang yung add. So, next tayo sa step 13. Now, add for the female folder. So, katulad sa kanina, sa male, ang gagawin din natin yun sa female folder, syempre. Pero magkakaiba yan ng start IP at ng end IP. So, sa female, sa mga sa female folder, ito yung IP address at saka ito yung start IP address at saka end IP address. So, 172.16.0.1 172.16.0.11. So, add nyo lang yan. At dito rin sa kabila. So, yan din. Bali, dalawa yung i-add natin na exclusion sa bawat folder. Or sa male folder, dalawang exclusion. Tapos sa female folder, dalawang exclusion din yung i-add natin. Next natin, step 14. So, ito, go to scope options and right click it and then click configure and then check the 003 router and put the server name and IP address and click apply. Do it for both male and female. So, ito yan sa scope options. So, andito tayo sa loob ng mail folder. So, sa loob ng mail folder, pag click nyo itong plus, ito may lalabas na ganito. Sa scope options, right click ba siya? Tama ba? Right click ata at para makita yung scope options, i-right click siya. Basahin natin go to scope option. Ayun, tama. Right click it and then click configure. So, i-right click nyo lang tong scope options, tas may makikita kayong maliit na window, tapos may configure na lalabas doon. Click nyo yung configure at ito yung lalabas. So, i-check nyo na ngayon yung 003 router
At lalagay nyo sa server name yung server IP address at itong IP address na 10.0.0.5. Pagkatapos nyong malagay yan, add nyo lang, lalabas yan dito. Tapos click nyo apply at okay. Pagkatapos nun, ganito dapat yung kalalabasan niya kapag clinic nyo yung scope options. So, 003 router, ito yon 003 router. So, na-add na natin siya. At dito naman, ganun din yung gagawin ninyo sa female students. So, ito na, check natin sa scope options ng female, nalagyan na rin siya ng 003 router. So, dito naman, ayan yun. Ito yung sa male, ayan, male. Ito sa female. So, yan, next na. Step 15 tayo. So right-click again the scope options and then check the 006 DNS servers and add the 10.0.0.5, 8888, 8844 and then click apply and do it for male and female. So ito yung pinaka-last step. So ganun ulit sa mail folder. Right-click lang ulit ng scope options, tapos click nyo yung configure at may lalabas na ganito. Hanapin nyo yung 006 DNS server at i-check nyo yun. Tapos kahit wag na kayo maglagay ng server name, automatic naman ata yan. At dito sa IP address, ito yung ilalagay nyo yung tatlong to. So para maglagay nyo dito, ito-type nyo lang 8.8.4.4. Pagka nakalagay na kayo, click nyo lang yung add at mapupunta yan dito. At yun na, gawin nyo na rin dito sa dalawa. Kapag na-add nyo na yan, click nyo lang yung apply, tapos click nyo okay, at proceed kayo sa female na folder. So, yun lang. Makikita natin dito kapag click nyo na yung scope options sa male, andito na yung 006 DNS servers. So, sa female naman, which is ito, scope options ng female, andito na rin siya, 006 DNS server. So, yun lang. Ito na. Okay, malito. Delete natin yan. May sumobra lang. So, yun lang. Doon na natatapos yung ating video kung paano mag-install ng DHCP server sa loob ng Windows 2008. So, yun lang. Thank you sa panonood and goodbye. Close na natin.